Ang dumi mo! Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal sa'yo. Isang malakas na sampal ang napabagsak kay Friday, kasabay ng pagtapon ng kanyang mga gamit sa ulan. Habang nakaluhod sa putikan, hawak niya ang isang positibong pregnancy test. Ang balitang sana'y magliligtas sa kanya, ngunit naging mitsa ng kanyang paghihirap. Ang lalaking nangako ng habang buhay, na yon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Walang kibo habang si Friday ay itinataboy na parang basura. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinuring na hampas lupa ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng bakal sa bansa? Magsisimula na ang pagbangon ng pusong pinatigas ng pagtataksil. Makakaya ba niya magpatawad? O gagamitin niya ang bakal na kamao para sa hustisya? Layasan mo ang bahay na ito. Hindi namin kailangan ng isang hampas lupang katulad mo na dudungis sa pangalan ng mga Villarreal. Ang tinig ni Doña Victorina ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng marang, yung silid kainan. Sa harap niya, nakatayo si Friday, suot ang kanyang pinakamagandang bistida na itinago niya para sa espesyal na gabing ito. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ng isang maliit na puting stick na may 2 pulang guhit. Ang balitang magbabago sana sa malamig na pagsasama nila ni Marco. Sa mesa, mausok pa ang paboritong adobo ni Marco na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ang bango nito ay sumasakal ngayon sa kanyang lalamunan. "Mami, dahan-dahan naman!" Mahinang sambit ni Marco. Ngunit hindi siya tumingin kay Friday. Nakayuko ang kanyang asawa, tila mas interesado sa disenyo ng mamahaling tablecloth kaysa sa luha ng babaeng pinang-akuan niya ng proteksyon sa harap ng altar. Inilapag ni Doña Victorina ang isang sobrang kulay kape sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga litrato. Mga malabong kuha ni Friday na may kasamang ibang lalaki sa isang madilim na eskinita. "You cheated on my son, Friday." "Huwag mong sabihing hindi mo kilala ang lalaking yan. Kitang-kita ang pagiging cheap mo." Naramdaman ni Friday ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang stick sa kanyang bulsa ay tila naging isang pirasong yelo na nagnanakaw ng init ng kanyang katawan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihing ang lalaking nasa larawan ay ang driver na tumulong sa kanya. Nang matirik ang sasakyan noong nakaraang linggo, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong baso na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Bawat piraso ay bumabaon sa kanyang hininga. "Marco, hindi totoo ito. Marco, tignan mo ako." Pakiusap ni Friday, ang kanyang tinig ay tila isang kalansing ng marupok na bakal. Ngunit tumayo si Marco at tumalikod. "I'm sorry, Friday. Hindi ko na kaya itong kahihiyang ito. My mom is right. Maybe we were never meant for each other. Please, umalis ka na bago ko pa masabi ang mga bagay na pareho nating pagsisisihan." Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malakas na hampas ng maso na dumudurog sa natitirang pag-asa ni Friday. Ang kanyang tuhod ay nanghina at sa isang iglap, naramdaman niya ang magaspang na sahig sa kanyang mga palad. Walang luha na pumatak dahil ang sakit ay masyadong malalim para sa mga mata. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila humihingi ng saklolo para sa munting buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Hinablot ni Doña Victorina ang braso ni Friday at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Ang mga kasambahay ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Ngunit walang sinumang nangahas na gumalaw. Pagdating sa malawak na tarangkahan, itinulak ng matanda ang kanyang menuden, siyang katawan patungo sa labas. Eksakto sa pagkakataong yon, ang langit ay bumagsak. Ang malakas na ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang bestida, tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Ang malaking gate ng mga Villarreal ay sumara ng may kasamang tulog na tila nagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Friday sa gitna ng kalsada. Nakaluhod sa putikan, yakap ang kanyang sariling tiyan habang ang malamig na tubig ay humahalos sa mainit na luhang sa wakas ay kumawala. Sa gitna ng kadiliman at dagundong ng kulog, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng pusong? Walang ibang hangad kundi ang magmahal kung ang bawat pintuan ng kaligayahan ay sadyang ipinipinid sa kanyang harapan.
Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa balat ni Friday ay tila mga karayom na nagnanakaw ng huling init ng kanyang pag-asa. Wala siyang maramdaman, kundi ang panging inig ng kanyang mga kalamnan at ang bigat ng pregnancy test stick na hawak pa rin niya sa kanyang palad. Tila ba ito ang huling ebidensya na siya ay buhay pa? Ang maranyang subdibisyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay naging isang labirinto ng kadiliman, kung saan ang bawat saradong gate ay tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang basura na itinatapon na. Anak, kakayanin natin ito. Huwag kang bibitiw. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang kamay ay nakaprotek sa kanyang tiyan na tila isang kalasag laban sa malupit na mundo. Sa gitna ng kanyang paglalakad na walang patutunguhan, ang paningin ni Friday ay nagsimulang magdilim. Ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay naging malabong mansa ng kulay sa kanyang paningin, hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak siya sa tabi ng isang tumpok na mga basura sa gilid ng kalsada, malayo sa kinang ng mga kristal na chandelier ng mga Villarreal. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Iyon ang huling hininga ng kanyang malay bago siya nilamon ng katahimikan. Nagising si Friday sa amoy ng nilagang luya at ang init ng isang manipis na kumot na amoy araw. Hindi na ulan ang naririnig niya, kundi ang mahinang pagpalo ng mga alon sa hindi kalayuan at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Ang kisame ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plywood, malayo sa mga inukit na disenyo sa mansion ni Marco. Gising ka na pala, iha? Inumin mo muna itong salabat para guminhawa ang pakiramdam mo. Isang matandang babae na may mga matang puno ng karanasan at malasakit ang lumapit sa kanya. Siya si Nanay Ising. Nasaan po ako? Ang anak ko, ang baby ko, ayos lang ba siya? Tarantang napahawak si Friday sa kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Huminga ng malalim si Nanay Ising at hinawakan ang nanginginig na kamay ng dalaga. Ligtas ang bata, iha, pero kailangan mong mag-ingat. Masyadong mahina ang iyong katawan at ang iyong pagbubuntis ay maselan. Nakita-kitang nakahandusay sa kalsada kagabi. Hindi ko magawang iwanan ka ron dahil nakita ko sa iyong muka ang mukha ng isang taong nawala ng lahat, maliban sa kanang danggal. Napahagulgol si Friday sa bisig ni Nanay Ising. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Marco, ang kalupitan ni Doña Victorina, at ang mga litratong pilit na sumira sa kanyang pagkatao. Sa bawat salita, tila ba nababawasan ang tinik na nakabaon sa kanyang dibdib, ngunit ang sakit ng pag-iisa ay nananatiling matalim. Huwag kang mag-alala, Friday. Dito sa estero, kahit mahirap kami, hindi namin pinababayaan ng kapwa. Ituring mo akong ina, sabi ni Nanay Ising habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ngunit habang ginagawa yon, napansin ng matanda ang isang maliit na pendant na nakasabit sa leeg ni Friday. Isang gear na gawa sa bakal na may tatak na hindi pamilyar sa karaniwang tao, ngunit nagpatigil sa mundo ni Nanay Ising. Lumipas ang ilang linggo. Ang dating prinsesa ng mga Villarreal ay natutong humawak ng mga plastik na bote at lata. Sa umaga, kasama si Nanay Ising, naglalakad sila sa gilid ng mga junk shop para maghanap ng anumay pwedeng ibenta. Ang kanyang mga kamay na dating malalambot ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos at sugat mula sa matatalas na gilid ng mga bakal na pinupulot niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga nakalap na bakal, isang itim na sasakyan ang dumaan sa kalsada malapit sa kanilang barong-barong. Tumigil ito at bumaba ang isang lalaking nakauniporme. Isang tauhan na pamilyar kay Friday. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang tumpok ng yero. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang sa takot. Naghahanap kami ng isang babaeng nagngangalang Friday. May nakakita sa kanya rito. Matigas na sabi ng lalaki sa mga kapitbahay ni Nanay Ising. Inilabas nito ang isang makapal na sobre at nagpakita ng pera. Isang malaking pabuya ang ibibigay ni Doña Victorina sa sinumang makakapagturo kung nasaan ang babaeng magnanakaw na yon. Nanigas ang buong katawan ni Friday. Magnanakaw? Hindi sapat na pinalaya siya. Ngayon ay balak pa siyang gawa ng kaso para tuluyang mabulok sa kulungan
o mawala na parang bula. Napatingin siya kay Nanay Ising na noon ay papalapit na sa lalaki. Ang takot ay tila isang lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ipagpapalit ba siya ng matandang nagligtas sa kanya para sa perang maaaring bumuhay sa kanila ng ilang buwan? Tumingin si Nanay Ising sa lalaki. Pagkatapos ay lumingon sa direksyon kung nasaan si Friday. Ang kanyang mukha ay walang mababasang emosyon. Huwag kang maging malambot, Marco. Isang magnanakaw ang babaeng yon. At kailangan niyang pagbayaran ang pagdungis sa danggal ng ating pamilya. Ang tinig ni Doña Victorina ay kasing lamig ng bakal habang humihigop siya ng tsaa sa kanilang garden. Sa harap niya, si Marco ay nakatulala sa malawak na damuhan, tila isang rebultong na walaan ng kaluluwa. Habang tinatamasa nila ang sariwang hangin at ang bango ng mga mamahaling bulaklak, sa kabilang dako ng lungsod, si Friday ay nakatago sa likod ng mga kinakalawang ngayero, pinipigil ang bawat hininga habang ang alikabok at amoy ng basura ay sumasakal sa kanyang dibdib. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malalim na sugat na lalong binubudbura ng asin. Si Friday, na dati pinagsisilbihan ng mga katulong, ngayon ay nakikipagpatintero sa takot sa ilalim ng init ng araw. Habang ang taong nangakong magmamahal sa kanya ay tahimik na kumakain ng masasarap na putahe. Pero ma, kinuha na natin ang lahat sa kanya. Pinalayas na natin siya. Bakit kailangan pa nating palabasing magnanakaw siya? Mahinang tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isang matunog na paglalapag ng tasa sa platito ang naging tugon ng matanda. Dahil ang mga katulad niya, Marco, ay parang damo. Kapag hindi mo binunot hanggang ugat, babalik at babalik yan para guluhin tayo. Sinisigurado ko lang na wala siyang mukhang ihaharap sa kahit kanino. I want her to rot in fear. Samantala, sa estero, dahan-dahang lumapit si Nanay Ising sa tauhan ni Victorina. Tumingin siya sa direksyon ni Friday, isang sulyap na nagpatigil sa tibok ng puso ng dalaga. Naisip ni Friday ang lahat ng kabutihan ng matanda, ngunit alam din niya ang bigat ng kahirapan. Ang pera sa sobrang hawak ng lalaki ay sapat na para baguhin ang buhay ni Nanay Ising. Wala rito ang hinahanap ninyo? Matigas na sabi ni Nanay Ising. Iniluwa niya ang nganga sa lupa, isang kilos ng paghamak sa lalaking nasa harap niya. Marami kaming mahirap dito, pero hindi kami nagbebenta ng kapwa para sa maduming pera ninyo. Lumayas kayo sa lugar namin bago ko tawagin ang buong barangay para palayasin kayo. Nangitngit ang tauhan ni Victorina, ngunit dahil sa dumaraming usisero sa paligid, wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa sasakyan at mabilis na humarurot paalis. Ang tunog ng gulong sa lubak-lubak na daan ay tila isang babala na hindi pa ito ang huli nilang pagkikita. Nang makaalis ang mga ito, lumabas si Friday mula sa pinagtataguan, nanginginig ang buong katawan. Agad siyang niyakap ni Nanay Ising. Huwag kang matakot, iha. Hanggat narito ako, walang makakagalaw sa iyo. Nanay, bakit po? Bakit kailangan nilang gawin ito? Wala naman akong kinuha sa kanila. Hikbi ni Friday. Ang kanyang muka ay puno ng dumi at luha. Dahil natatakot sila, Friday, natatakot sila sa katotohanang ikaw ang biktima at sila ang masama. Ang kasinungalingan ang tanging armas ng mga taong may maduming konsensya. Paliwanag ni Nanay Ising habang pinupunasan ang muka ng dalaga gamit ang kanyang lumang bimpo. Ngunit sa mansyon ng mga Villarreal, hindi tumitigil ang kamay ng kasamaan. Kausap ni Victorina si Clarissa sa telpon, o ang babaeng plano niyang ipalit kay Friday. Don't worry, Clarissa. Malinis na ang daan. Siguraduhin mo lang na makuha mo ang loob ni Marco sa lalong madaling panahon. Ayaw nating magkaroon siya ng oras para mag-isip tungkol sa ex-wife niyang hampas lupa. Habang nag-uusap ang dalawa, isang lihim na ngiti ang sumilay sa labi ni Victorina. May hawak siyang isang pirasong papel. Isublumang dokumento ng Solomon Steel na nagpapatunay na ang lupang kinatatayo ng kanilang mansion ay orihinal na pagmamay-ari ng ama ni Friday. Ang pagpapatasi kay Friday ay hindi lamang tungkol sa danggal. Ito ay tungkol sa isang malaking pagnanahaw na matagal nang itinatago ng mga Villarreal. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang barong-barong, tinitignan ni Friday ang kanyang mga kamay. Puno ito ng mga sugat,
tila sumisimbolo sa kanyang buhay na unti-unting nadudurog. Ngunit sa bawat hapdi, nararamdaman din niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Bakit ba tila kilalang-kilala ni Nanay Ising ang simbolo sa kanyang kwintas? At ano ang totoong dahilan kung bakit ayaw ni Victorina na makita siyang muli kahit pa sa pinakamahirap na kalagayan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pag-alala ay ang katotohanang hindi mo na maibabalik ang kahapon. Gaano mo man ito kailanganin sa gitna ng bagyo. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Nanay Ising, tanging ang alitap-tap ng isang upos na kandila ang nagbibigay ng liwanag. Nakaupo si Friday sa sahig na gawa sa kawayan, maingat na hinahaplos ang kanyang kwintas. Isog maliit na gear na gawa sa matigas na bakal. Ang bawat kanto nito ay kabisado na ng kanyang mga daliri. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa isang mundong pilit siyang pinalulubog? Alam mo ba, Iha, ang bakal na yan, hindi yan basta dekorasyon lang. Basag ni Nanay Ising sa katahimikan habang nagtutupi ng mga nilaban. Lumapit ang matanda at tinitigan ng kwintas nang may halong lungkot at paggalang. Nung bata pa ako, nanilbihan ako sa isang pamilyang ang pangalan ay kasing tibay ng bakal na hawak mo. Ang simbolo na yan ay pagmamay-ari ng isang taong may busilak na puso. Bago siya nalinlang ng mga taong ang tingin sa pera ay Diyos. Kumunot ang Noni Friday. Ang tatay ko, ang sabi niya sa akin bago siya mawala, ang bakal daw ay lumalakas kapag dumadaan sa apoy. Pero nanay, ang hapdina ng apoy na dinadaanan ko, parang matutunaw na ako. Huwag kang bibitiw, Friday. Sapagat ang bakal na dumaan sa pinakamainit na apoy, ang siyang lagiging pinakamatibay na sandata. Payo ng matanda, ang kanyang tinig ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Dahil sa kuryosidad, kinuha ni Friday ang kanyang lumang jacket, ang jacket na suot niya noong gabing pinalaya siya. Sa loob ng isang tago at punit na bulsa, naramdaman niya ang isang pirasong papel. Maingat niya itong inilabas. Ito ay isang lumang liham, dilaw na ang kulay at may mga mansa ng luha at panahon. Para sa aking munting prinsesa, Friday, basa niya sa mahinang tinig. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa tabi mo. Huwag kang matakot sa dilim, dahil ang dugo ng isang Suliman ay hindi kailanman susuko. Tandaan mo ang marka ng gear. Ito ang susi sa iyong kinabukasan. Protektahan mo ang iyong sarili mula sa mga taong may ngiti ng anghel, ngunit may kuko ng halimaw. Napatigil ang hininga ni Friday. Suliman? Yan ang apelyido ng kanyang ama na matagal na niyang kinalimutan dahil sa utos ng mga madre sa ampunan. Ngunit ang mas nagpagulantang sa kanya ay ang isang punit na pahina ng pahayagan na ginamit ni Nanay Ising pambalot ng kanilang hapunan. Sa gitna ng balita, nakita niya ang larawan ni Marco at isang babaeng nagngangalang Clarissa. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking gusali na may higanteng logo, isog gear na eksaktong katulad ng kanyang kwintas. Ang pamagat ng balita ay Suliman Steel and Villarreal Group, isang higanteng merger para sa kinabukasan. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama, ang kumpanyang dapat ay sa kanya, ay ngayon ay nasa kamay na ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng kanyang pawis sa pagpulot ng mga bakal sa kalsada ay tila naging isang malakas na sampal ng katotohanan. Nanay Ising, ito ba ang kumpanyang sinasabi ninyo? Tanong ni Friday. Ang kanyang mga mata ay nagbabagana sa halong galit at determinasyon. Tumango si Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Yan ang imperyong ninakaw sa iyong ama, Friday, at ngayon ginagamit nila ang iyong mana para lalong yumaman habang ikaw ay naghihirap dito sa putikan. Sa pagkakataong yon, ang panginginig ng mga kamay ni Friday ay huminto. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi na siya ang mahinang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ni Marco. Siya ay isang Suliman, at ang bakal sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng magliyab. Hindi ko ito papayagan, bulong ni Friday. Tumingin siya sa kanyang tiyan at pagkatapos ay sa logo ng Suliman Steel sa diaryo.
Kukunin ko ang lahat ng sa atin, anak. Handa akong dumaan muli sa apoy. Basta sa huli, tayo ang mananatiling nakatayo. Ngunit paano makakapasok ang isang marunghis na basurera sa loob ng isang kumpanyang tanging mga mayayaman lang ang tinatanggap? At ano ang gagawin ni Friday kapag nalaman niyang ang taong huling nakakita sa kanyang ama bago ito namatay ay walang iba kundi si Doña Victorina? Ang bawat hakbang ni Friday papasok sa engkantadong gusali ng Soliman Steel ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang malamig na aircon na humahalimuyak sa amoy ng mamahaling pabango at bagong wax na sahig ay kabaliktaran ng mainit at maasim na hangin sa estero. Nakasuot siya ng isang lumang kupas na t-shirt, maluwag na maong, at isang kupas na sombrero na pilit niyang ibinababa para itago ang kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang pirasong papel, ang kanyang aplikasyon para maging isang janitress. Isang malaking kabalintunaan na ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong ito ay kailangang dumaan sa pintuan ng mga utusan para lamang makatapak sa sariling tahanan. Pumila ka roon sa dulo, ate. Huwag kang humarang sa daan ng mga kliyente. Matigas na sabi ng security guard habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa na tila ba siya ay isang mantsa sa kanilang kumikinang na lobby. Tumungo lamang si Friday. Nilunok niya ang kanyang pride na tila ba ito ay isang matigas na bato na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa bawat segundo ng paghihintay, tinitignan niya ang paligid. Ang mga pader na gawa sa pinakamatibay na bakal at salamin ay ang mga pader na madalas ikwento ng kanyang ama nung siya ay bata pa. Bawat sulok ng gusaling ito ay may bakas ng pangarap ni Don Eduardo Suliman. Ngunit ngayon, ang pangarap na yon ay tila naging isang kulungan para sa kanyang anak. Friday? Iyan ba ang pangalan mo? Isang babaeng supervisor na may makapal na makeup ang humarap sa kanya. Ang boses ay puno ng pangungutya. Mukhang sanay ka naman sa dumi. Sige, tanggap ka na. Pero tandaan mo, bawal ang mabagal dito. Ang Soliman Steel ay para sa mga taong kasing talim ng bakal, hindi para sa mga lampang katulad mo. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Mahinang sagot ni Friday. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad para lamang pigilan ang panginginig ng kanyang galit. Sa unang araw ng kanyang trabaho, ang kanyang tungkulin ay linisin ang main lobby. Habang hawak ang mop at timba, napansin ni Friday ang isang busto, isang estatwa ng kanyang ama na nasa gitna ng silyan. Puno ito ng alikabok. Tila ba matagal nang kinalimutan ng mga taong nagnahaw ng kanyang kumpanya? Dahan-dahan, nang walang nakatingin, inilabas ni Friday ang isang malinis na basahan at maingat na pinunasan ang mukha ng kanyang ama. Papa? Narito na po ako, bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang piping panalangin na tanging ang bakal lamang ang nakakarinig. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang malaking glass door. Pumasok si Marco, suot ang isang mamahaling suit at sa kanyang braso ay nakakapit si Clarissa. Ang babae ay tila isang reyna sa kanyang suot na pulang bistida. Ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihang hindi naman sa kanya. Darling, look at this floor. Parang hindi naman nalinis ng maayos. Maarteng sabi ni Clarissa habang tumitigil sa harap mismo ni Friday. Hindi niya nakilala ang janitress dahil sa nakababang sombrero at face mask nito. Sadyang binitawan ni Clarissa ang kanyang hawak na kape, at ang maduming likido ay kumalat sa sapatos ni Friday at sa kintab ng sahig. Oops, my bad. Pakilinis na lang ha. And make sure it's sparkling, janitress. I don't want my heels to get dirty. Naniga si Friday sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang sapatos ni Marco na nasa tapat niya. Ang lalaking dati ay lumuluhod sa harap niya para ayusin ang kanyang sapin sa paa. Ngayon ay nakatayo lamang at walang pakialam na pinapanood siyang tratuhin na parang hayop. Marco, let's go! Late na tayo sa meeting with the board, aya ni Clarissa habang humihagihik. Bago sila umalis, sadyang inapakan ni Clarissa ang basahan ni Friday, pinupunasan ang putik ng kanyang sapatos bago tuluyang lumakad palayo. Nakaluhod si Friday sa sahig. Pinupunasan ng talsik ng kape.
Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila pagpapakinis sa kanya sariling determinasyon. Sa ilalim ng kanyang maskara, ang kanyang mga labi ay nag-igting. Ang bawat sipa, ang bawat pangungutya, at ang bawat butil ng kape na kanyang nililinis ay magiging mitsa ng apoy na susunog sa kanila balang araw. Habang naglilinis, hindi napansin ni Friday na sa isang madilim na sulok ng lobby, may isang matandang lalaking naka-Amerikana ang kanina pa nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang pamilyar na kaba. Sino ang matandang ito na tila nakakita ng isang multo sa katahuhan ng janitress? At hanggang kailan kayang tiisin ni Friday ang pagiging isang anino sa sarili niyang kaharian? Friday, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Marco ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tahimik at madilim na opisina. Katatapos lamang ng oras ng trabaho at ang tanging liwanag na natitira ay nagmumula sa mga post ng ilaw sa labas ng malalaking bintana ng Solomon Steel. Nakaluhod si Friday sa tabi ng table ni Marco, hawak ang basahan at ang polisher habang nililinis ang mga bakas ng sapatos sa sahig na iniwan ng kanyang asawa kanina. Napatigil ang mundo ni Friday. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na napupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na nararamdaman ng kanyang buunder pagkatao. Inayos niya ang kanyang face mask, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay tinititigan ni Marco ng may paghanga, ay hindi niya maitago. Nagtratrabaho ako, Marco. Yun naman ang ginagawa ng mga taong pinalayas ninyo at iniwan sa kalsada, di ba? Naghahanap ng paraan para mabuhay, sagot ni Friday. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng emosyon. Kahit na sa loob niya ay tila may isang malaking sunog na tumutupok sa kanyang huling pasensya. Lumapit si Marco, ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat na may halong kahihiyan. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang ibang tao sa hallway. Bakit dito pa? Bakit kailangan mong magpakita rito bilang isang janitress? Alam mo namang narito si Mommy, narito si Clarissa. Kapag nakita ka nila, lalo ka lang nilang pahihirapan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Friday sa ilalim ng kanyang maskara. Bakit, Marco? Nahihiya ka ba? Natatakot ka bang malaman ng mga tao na ang asawa mo, ang babaeng binuo mo ang pangarap bago mo winasak, ay naglilinis ngayon ng basura mo? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na sirain ang perpektong buhay mo. Kailangan ko lang ng pera para sa anak ko. Napaatras si Marco na marinig ang salitang anak. Ang kanyang muka ay namutla. Tila ba nakakita siya ng isang multo? The baby... Friday, please. Huwag mo nang gamitan ang batang yan para makabalik sa akin. My mom already proved the truth with those photos. Hindi ako tanga. Sa pagkakataong yon, ang basahan sa kamay ni Friday ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig sa sobrang galit. Ang katotohanan na sinasabi ni Marco ay ang pinakamalaking kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. At ang marinig ito mula sa taong dapat ay pinaka nakakakilala sa kanya ay tila isang saksak sa gitna ng kanyang puso. Hindi mo kailangang maniwala sa akin, Marco. Dahil ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng permiso mo para maging totoo, sabi ni Friday habang tinititigan ang lalaking minahal niya. Umalis ka na. Baka dumating ang fiancé mo at makita kang may kausap na janitress. Baka madumihan ang imahe mo. Huminga ng malalim si Marco at naglabas ng wallet. Kumuha siya ng ilang libong piso at pilit na inilalagay sa kamay ni Friday. Take this. Umalis ka na rito sa Solomon Steel. Maghanap ka ng ibang trabaho sa malayong lugar. Ayoko lang na magkagulo pa. Tinitigan ni Friday ang pera, pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang pera at itinapon ito sa basurahan, nakakatapos lang niyang linisin. I don't need your mercy, Marco. I need what is mine. At balang araw, ang basurahang ito na pinagtatapunan mo ng pera, dito rin pupulutin ang danggal ninyo mag-ina. Tinalikikuran ni Friday si Marco at nagpatuloy sa kanyang pagmop, tila ba ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang mansa na kailangang burahin.
Naiwan si Marco na nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinapanood ang babaeng tila hindi na niya kilala. Ngunit sa dulo ng madilim na hallway, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng takong ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit, dala ang amoy ng mamahaling pabango na kinatatakutan ni Friday. Marco? Who are you talking to at this hour? Ang tinig ni Doña Victorina ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan. Napalingon si Friday, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nahuli na ba siya? At anong gagawin ni Victorina kapag nalaman niyang ang magnanakaw na hinahanap nila ay nasa loob mismo ng kanilang kumpanya? Sino ang kinakausap mo, Marco? Bakit ka nakikipag-usap sa isang janitre sa gitna ng dilim? Ang tinig ni Doña Victorina ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa tensyon sa pagitan ni Marco at Friday. Humakbang ang matanda papasok sa bilog ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang nakayukong anyo ni Friday. Ang bawat kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila isang babala ng panganib. Wala, ma. May ipinapalinis lang ako sa kanya bago ako umalis. Nauutal na sagot ni Marco. Mabilis niyang pinulot ang basahan sa sahig at pilit na ibinalik ito kay Friday. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na malaman ng kanyang ina ang katotohanan. You should go, janitress. Tapusin mo na ang trabaho mo sa kabilang hallway. Hindi tumingin si Friday. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang face mask ay tila nagsisilbing huling kuta ng kanyang kaligtasan. Naramdaman niya ang matalim na titig ni Victorina na tila ba binubutas ang kanyang likuran? Ang mga janitress na yon masyadong mapangahas. Maanghang na sabi ni Victorina habang dadaan sa gilid ni Friday. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok dahil kung hindi, baka bukas ay sa kalsada ka na muling magpulot ng basura. Sa isang iglap, sadyang sinaling ng matanda ang balikat ni Friday, sanhi upang halos mawalan ito ng balanse. Nang makaalis sa mag-ina, huminga ng malalim si Friday. Ngunit bago pa man siya makabawi ng lakas, isang malakas na dagundong ang nanggaling sa ibabang palapag ng gusali, sa mismong factory floor kung nasaan ang mga naglalakihang lolo ng bakal. Ang tunog ay tila isang nagagalit na dambuhala, kasunod ng amoy ng nasusunog na chemical na mabilis na kumalat sa buong air conditioning system. Ang pressure! Hindi bumababa ang pressure sa furnace number 4! Ang sigaw ng mga trabahador ay umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Nagtakbuhan ng mga opisyal kasama sina Marco at Victorina patungo sa viewing deck ng planta. Mula sa itaas, makikita ang nagbabagang likidong bakal na tila impyerno sa loob ng malaking lolo. Ang mga kagamitan ay nagsisimulang manginig ng marahas, at ang mga digital na monitor ay nagpapakita ng pulang babala. Anong nangyayari? Hiyaw ni Victorina. Ang kanyang mukha ay puno na ng takot dahil ang mawalang mythiing merger nila ay nakasalalay sa batch ng bakal na ito. Ayusin ninyo yan. Kapag sumabog ang lolong yan, milyon-milyon ang mawawala sa atin. Ma'am, hindi po namin makuha ang tamang balanse ng carbon. Masyadong mainit, baka mabasag ang moldura. Sagot ng head engineer na pawis na. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa isang janitress na dahan-dahang bumaba sa factory floor. Habang ang lahat ay nagkakagulo sa control room, si Friday ay lumapit sa gilid ng lolo. Ang init ng nagbabagang bakal ay tumatama sa kanyang balat, isang pakiramdam na tila ba nanggigising sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Ang bakal, Friday, ay may sariling tibok ng puso. Kapag nagalit ito, kailangan mo siyang kausapin sa pamamagitan ng apoy. Maingat na kinuha ni Friday ang isang lever sa gilid ng manual control panel, isang lumang system na hindi na alam gamitin ng mga bagong engineer. Sa pamamagitan ng pandama at pakikinig sa tunog ng kumukulong bakal, dahan-dahan niyang inadjust ang daloy ng coolant at ang hangin sa loob ng lolo. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kasiguraduhan, tila ba ang bakal ay sumusunod sa kanyang kalooban. Dahan-dahan, ang marahas na pang-ininig na mga makina ay huminto. Ang kulay ng nagbabagang likido ay nagbago mula sa nakakasilaw na puti patungo sa isang malalim at perpektong kahel.
ang batch ng bakal ay nailigtas. Nang bumalik ang normal na tulog ng planta, mabilis na lumayo si Friday at nagtago sa likod ng malalaking poste. Doon niya nakita ang mga opisyal na nagbubunyi sa itaas. Inaakala nilang ang system ang kusang nag-ayos sa sarili nito. Sino ang gumawa niyon? Isang mahinahon, ngunit makapangyarihang tinig ang narinig ni Friday mula sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita ang matandang lalaking naka-Amerikana na nakita niya sa lobby kanina. Ito si Ate Valeriano, ang tanging taog nakakaalam sa bawat lihim ng Solomon Steel. Tinitigan ng matanda ang mga kamay ni Friday. Ang mga kamay na puno ng uling at dumi, ngunit may marka ng isang tunay na bihasa sa sining ng bakal. Ang paraan ng paghawak mo sa manual lever, tanging si Eduardo lamang ang nakakagawa niyon. Bulong ng abogado, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Anak ka ba ni Don Eduardo? Naramdaman ni Friday ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang lihim na pilit niyang itinatago ay tila ba natutunaw na rin sa harap ng katotohanan? Ang katahimikan sa pagitan ni na Friday at Ate Valeriano ay tila isang matigas na harang na unti-unting natutunaw sa ilalim ng matalim na titig ng matanda. Nais sanang tumakbo ni Friday, nais niyang itanggi ang lahat at bumalik sa pagiging isang anino. Ngunit ang pangalan ng kanyang ama na binigkas ng abogado ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa katotohanan. Hindi po ako ang iniisip ninyo. Mahinang sagot ni Friday. Pilit na iniiba ang kanyang boses habang inaayos ang kanyang face mask na bahagyang nalaglag dahil sa pawis. Isa lamang po akong janitress na nagkataong alang ang manual override. Isang malungkot na tawa ang pinakawala ni Ate Valeriano. Humakbang siya ng mas malapit, ang kanyang mga mata ay puno ng nostalgia. Ibang tao ang maaaring maloko mo, iha, pero hindi ako. I've spent 30 years beside Eduardo Soliman. Nakita ko kung paano kanya kargahin sa loob ng factory na ito noong sanggol ka pa. The way you adjusted the pressure valves, it's like seeing Eduardo's ghost in action. Only a Soliman knows the rhythm of these machines. Naramdaman ni Friday ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang pader na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila gumuho sa isang iglap. Ate Valeriano? Sa wakas ay bumigay ang kanyang tinig, puno ng pait at pangunggulila. Halika! Sumunod ka sa akin! Hindi tayo ligtas dito! Bulong ng abogado habang binabantayan ang bawat aninong gumagalaw sa factory floor. Dinala ni Valeriano si Friday sa isang tago at lumang opisina sa dulo ng pasilyo. Isang silid na hindi na ginagamit at puno na ng alikabok, ngunit tanging siya lamang ang may susi. Pagpasok nila, mabilis na isinarado ng matanda ang pinto at inilock ito. Doon, dahan-dahang tinanggal ni Friday ang kanyang sombrero at maskara. Napasinghap si Valeriano. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patawarin mo ako, Friday. Patawarin mo ako dahil hinayaan ko mangyari ito sa'yo. Matagal na hitang hinahanap pagkatapos mawala ng iyong ama. Ngunit sadyang naging magaling si Victorina sa pagtatago ng iyong kinalalagyan. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Bakit kailangan akong itago ni Doña Victorina? Tanong ni Friday, ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Kumuha ang abogado ng isang maliit at kalawanging metal box mula sa likod ng isang lumang cabinet. Ginamit niya ang kanyang sariling kwintas, isug maliit na susi, para buksan ito. Sa loob ay may mga dokumentong selyado ng wax at isang lumang recording device. Ang iyong ama, si Don Eduardo, ay hindi namatay sa natural na dahilan, Friday. At bago siya tuluyang mawala, alam niyang may nagtatangka sa kanyang buhay. Gumawa siya ng isang lihim na huling habilin, isang di formal na testamento na nagsasabing ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng 75% ng Solomon Steel. Ang kumpanyang hawak na yon ng mga Villarreal, isang malaking pandaraya yon. Nanlaki ang mga mata ni Friday habang binabasa ang mga papeles. Pero, ang sabi ni Victorina, wala nang iniwan si Papa, kundi utang. Sinabi niya sa akin noong bata pa ako na kinailangan niyang bayaran ang lahat kaya wala kaming natira. Isang malaking kasinungalingan, iha. Giit ni Valeriano, ang kanyang boses ay puno ng put.
Ginamit niya ang pagkamatay ni Eduardo para manipulahin ang mga pirma. Pero hindi niya alam na may kopya ako ng orihinal na dokumento. Ang kailangan na lang natin ay patunayan ang iyong pagkakakilanlan at ang DNA ng bata sa iyong sinapupunan kung sakaling kailanganin bilang ebidensya ng iyong linya. Napatakip si Friday sa kanyang bibig. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila sumasang-ayon sa bigat ng katotohanan ito. Kaya ba pilit akong pinapalayas ni Victorina? Kaya ba gumawa siya ng mga peking litrato para sirain kami ni Marco? Dahil natatakot siyang malaman ko ang lahat? Higit pa ron, Friday, seryosong sabi ni Valeriano habang iniaabot ang isang maliit na recorder. Pakinggan mo ito. Ito ang huling mensahe ng iyong ama. Pinindot ni Friday ang play. Isang paos at hirap na boses ang pumuno sa silid. Friday, aking anak, huwag kang magtitiwala kay Victorina. Ang bakal na ibinigay ko sa iyo, ito ang susi sa vault sa ilalim ng ating tahanan. Doon na roon ang lahat. I'm sorry. I'm so sorry for leaving you. Kasunod dito ay ang tunog ng mabibigat na paghinga at isang pamilyar na boses ng babae sa background na naguutos na patayin ang mga monitor ng ospital. Naramdaman ni Friday ang isang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang boses ng babae sa recording ay walang iba kundi si Doña Victorina. Ang katotohanan ay tila isang talim na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Ang kanyang biyenan ay hindi lamang isang magnanakaw, kundi isang mamamatay tao. Ngayon, sasabihin mo sa akin, Friday, tanong ni Valeriano. Handa ka na bang bawiin ang kahariang kinuha sa'yo? O hahayaan mo na lang silang tapakan ng alaala ng iyong ama hanggang sa huli? Tumingin si Friday sa kanyang mga kamay na puno ng uling at dumi mula sa paglilinis. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay naging kasing tigas ng pinatigas na bakal. Hindi ko lang babawiin ang kumpanya, attorney. Bulong ni Friday, ang bawat salita ay may dalang panganib. Sisiguraduhin ko sa bawat gramo ng bakal na ginagawa sa kumpanyang ito. Mararamdaman ni Victorina ang bigat ng hustisya. Ngunit sa labas ng pinto, isang anino ang dahan-dahang lumalayo. Isang tauhan ni Victorina ang hindi sinasadyang nakarinig sa pag-uusap. Mabilis itong naglabas ng radyo at bumulong. Ma'am, kailangan ninyong pumunta rito. May mas malaking problema tayo kaysa sa janitress. Hindi siya pwedeng mabuhay. Burahin mo ang janitress na yan bago pa siya makapagsalita. Ang tinik ni Doña Victorina sa kabilang linya ng telepono ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Kasing talim ng isang bagong hayang kutsilyo. Habang nakaupo siya sa kanyang malambot na armchair at humihigop ng mamahaling alak, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa portrait ni Don Eduardo na nakasabit sa dingding. Para sa kanya, ang buhay ng isang tao ay parang isang pirasong papel lamang na pwedeng punitin at itapon sa apoy kapag hindi na kailangan. Sa kabilang dako, sa loob ng tago at maalikabok na silid, mahigpit ang hawak ni Friday sa recorder. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng katotohanang kailangan niyang harapin. Hindi lang pera ang kinuha sa kanya, kundi ang pagkakataong makilala ang ama na tunay na nagmahal sa kanya. Attorney, hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Bulong ni Friday habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng takot, ngayon ay may tono na ng isang strategist. Kung lalabas ako ngayon at sasabihing ako ang tagapagmana, madali nila ako maliligpit. Kailangan nating sirain ang pundasyon nila bago natin ibagsak ang buong gusali. Tumango si Ate Valeriano, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Tama ka, Friday. Ang Soliman Steel ay nakatayo sa isang merger na puno ng butas. Ang mga Villarreal ay gumagamit ng mga dummy accounts para itago ang kanilang pangungmurakot sa kumpanya mo. Kung makukuha natin ang mga financial records sa main server, mawawalan sila ng kapangyarihang lumaban sa korte. Ngunit ang bawat plano ay may kaakibat na panganib. Para makuha ang mga records, kailangang manatili ni Friday sa loob ng kumpanya bilang isang janitress. Isang posisyon na nagbibigay sa kanya ng access sa mga lugar na hindi pinapansin ng mga opisyal.
ngunit naglalagay din sa kanya sa ilalim ng matalas na mata ni Victorina. Kinabukasan, bumalik si Friday sa kanyang trabaho. Hawak ang kanyang mapatimba, dumaan siya sa harap ng opisina ni Victorina. Nakita niya ang matanda na seryosong kausap si Marco at Clarissa. Ang tawa ni Clarissa ay tila isang nakakarinding tulog ng gas-gas na plaka para kay Friday. Kailan ba ang formal na anunsyo ng merger, ma? I want everyone to know that Soliman Steel is officially ours. Masayang sabi ni Clarissa habang tinitignan ang kanyang bagong biling singsing. Soon, darling. Inaayos lang natin ang ilang mga maliliit na aberya. Sagot ni Victorina, sabay tingin sa labas ng salaming pinto kung nasaan si Friday. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Isang matalim at mapanuring titig mula sa matanda at isang mapagkumbabang pagyuko mula sa janitress. Naramdaman ni Friday ang panlalamig ng kanyang sikmura. Alaman niyang may kakaiba sa titig na iyon. Pagkatapos ng kanyang shift, habang naglalakad siya pauwi sa estero, naramdaman ni Friday na may sumusunod sa kanya. Ang tunog ng mabibigat na hakbang sa likuran niya ay tila nakikipagsabayan sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Binilisan ni Friday ang kanyang lakad. Pilit na iniiba ang direksyon sa mga masisikip na eskinita ng slum area. Ngunit sa bawat kanto, tila ba lalong lumalapit ang panganib. Pagdating niya sa tapat ng barong-barong ni Nanay Ising, isang itim na van ang biglang humarang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto ng van at lumabas ang dalawang lalaking nakamaskara. Bago pa man makasigaw si Friday, naramdaman niya ang isang matigas na bagay na tumama sa kanyang likuran. Sumama ka sa amin kung ayaw mong mapahamak ang bata sa sinapupunan mo. Banta ng isang lalaki sa isang paos na tinig. Nanigas si Friday. Ang kanyang kamay ay agad na napapunta sa kanyang tiyan, ang kanyang tanging kahinaan at ang kanyang tanging lakas. Sa gitna ng kadiliman ng eskinita, napatanong siya sa kanyang sarili. Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban bago pa man ito tunay na magsimula? O ito ang simula ng isang mas madugong kabanata kung saan kailangan niyang maging kasing tigas ng bakal para mabuhay? Habang isinasakay siya sa van, isang pamilyar na amoy ng pabango ang naramdaman ni Friday sa loob ng sasakyan. Isang amoy na tanging isang tao lang ang gumagamit sa buong Maynila. Sayang ka, Friday. You could have lived a simple life in the slums, but you chose to play with fire. Ngayon, tutupukin ka ng sarili mong katapangan. Ang boses ni Doña Victorina ay nanggagaling sa kadiliman, malamig at walang bahid ng awa. Nang matanggal ang piring sa mga mata ni Friday, tumambad sa kanya ang pamilyar na paligid ng isang lumang bodega sa pinakadulo ng Soliman Steel. Ang amoy ng kalawang at luma ng langis ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Victorina na tila isang nakalalasong hamog sa paligid. Nakatali ang mga kamay ni Friday sa isang posteng bakal at sa bawat paggalaw niya, ang magaspang na lubid ay humahapdi sa kanyang balat. Bakit, Victorina? Bakit kailangang humantong sa ganito? Hirap na tanong ni Friday. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa takot at alikabok. Pinalayas mo na ako. Sinira mo na ang dangal ko. Ano pa ang gusto mo? Humakbang si Victorina patungo sa liwanag ng isang bumbil yang aandap-andap. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit at takot. Ang gusto ko? Gusto kong mawala ang lahat ng bakas ni Eduardo Soliman sa mundong ito. Akala mo ba hindi ko alam? The moment you stepped into this factory as a janitress, I knew. You have your father's eyes. The same eyes that looked at me with disappointment bago siya malagutan ng hininga. Isang matalim na sakit ang naramdaman ni Friday sa kanyang dibdib. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang sarili mong asawa. He chose to be weak. Pinili niyang ibigay ang lahat sa'yo sa isang anak na hindi ko naman dugo at laman. Sigaw ni Victorina. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa dilim. Iwanan ang babaeng yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakalabas dito ng buhay. Habang papalabas si Victorina, isang marahas na tunog ng kumakalansing na mga bakal ang narinig mula sa itaas. Ang bodega ay luma na at ang mga pundasyon nito ay unti-unti nang bumibigay.
Sa utos ni Victorina, sadyang tinanggal ng mga tauhan ang isang pangunahing suporta ng mga nakasalansang dambuhalang biga ng bakal. Naiwan si Friday sa gitna ng katahimikan na unti-unting napapalitan ng tunog ng pag-atungal ng mga gumagalaw na istruktura. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Naramdaman niya ang isang marahas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang babala, isang huling tawag ng buhay. Anak, patawarin mo ako. Hikbi ni Friday habang pinipilit niyang kalasin ang mga tali sa kanyang kamay hanggang sa dumugo ang kanyang mga pulso. Ang alikabok mula sa kisame ay nagsisimulang bumagsak sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang mga dambuhalang biga ng bakal ay nagsimulang gumuho. Ang tunog ng mga bakal na nagtatamaan at bumabagsak sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Isang malaking piraso ng yero ang bumagsak sa kanyang paanan, muntik na siyang mahagip. Ang kadiliman ay tila dahan-dahang lumalamon sa kanya habang ang buong gusali ay nanginginig sa marahas na paraan. Naramdaman ni Friday ang bigat ng isang bumagsak na haligi sa kanyang tabi na naging sanhi ng paglipad ng mga matatalas na debris sa kanyang braso. Ngunit sa gitna ng panganib, isang alaala ang muling sumagi sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama nung siya ay bata pa, habang itinuturo sa kanya ang blueprints ng bodegang ito. Laging may ligtas na sulok sa gitna ng gumuho, Friday. Hanapin mo ang triangulo ng buhay. Gamit ang huling lakas, pinaluwag ni Friday ang tali sa pamamagitan ng pagkuskus nito sa matalas na kanto ng bakal na bumagsak sa tabi niya. Nang makalaya ang kanyang mga kamay, mabilis siyang gumapang patungo sa ilalim ng isang matibay na makina sa gilid ng pader. Ang tanging lugar na tila hindi pa nadudurog. Ang buong bodega ay tuluyan ng gumuho sa isang nakatutulig na ingay ng pagkawasa. Ang liwanag ng bumbilya ay namatay at ang tanging natira ay ang makapal na usok at ang amoy ng kamatayan. Nakalubog sa ilalim ng mga debris, hirap sa paghinga at napapaligiran ng matatalas na bakal na pahawak si Friday sa kanyang tiyan. Ang katahimikan pagkatapos ng pagguho ay mas nakatatakot kaysa sa ingay ng pagkawasak. Sa bawat paghinga niya, tila ba hinihigop niya ang huling sulyap ng pag-asa? Hanggang kailan kaya tatagal ang hangin sa ilalim ng mga gumuhong bakal? At sa gitna ng libingang ito, nagawa sa sariling imperyo ng kanyang ama, meron pa kayang makakarinig sa kanyang piping pagsusumamo para sa buhay ng kanyang anak? Akala nila ay natapos na ang lahat sa ilalim ng mga gumuhong bakal. Akala ni Doña Victorina, ang katahimikan ng libingang iyon ang magiging huling saksi sa pag-iral ni Friday Soliman. Ngunit sa ilalim ng makapal na alikabok at naglalakihang tipak ng semento, may isang pusong tumitibok pa, marahan, ngunit puno ng put at determinasyon. Ang bawat hininga ni Friday sa ilalim ng mga debris ay tila pagsipsip ng lason, ngunit ang sipa ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan ay nagsilbing kape na gumising sa kanyang nanghihinang malay. Nang marinig niya ang tunog ng mga kagamitang humuhukay at ang pamilyar na boses ni Nanay Ising na tumatawag sa kanyang pangalan, alam niyang hindi pa ito ang kanyang wakas. Ang bakal na pilit nilang ipinangtabon sa kanya ang siya ring nagprotekta sa kanya mula sa ganap na pagkadurol. Lumipas ang ilang linggo ng pagpapagaling sa isang tago at pribadong klinika na inayos ni Ate Valeriano. Ang mga galos sa braso ni Friday ay nagsilbing mga medalya ng kanyang pakikidigma, at ang bawat sugat na naghilom ay nag-iwan ng balat na kasing tibay ng tanso. "Handa ka na ba, Friday?" tanong ni Ate Valeriano habang iniaabot ang isang itim na folder. Ngayong gabi ang anibersaryo ng kumpanya at ang formal na anunsyo ng merger ni na Victorina at Clarissa. Ito ang huling hakbang nila para tuluyang maibaon ang pangalan ng iyong ama. Tumingin si Friday sa salamin. Hindi na niya nakikita ang Johnny, tres na may dungis sa mukha, o ang asawang laging nakayuko sa harap ni Marco. Ang suot niyang bistida na kulay pilak at tila gawa sa hibla ng bakal ay lalong nagpadunong sa kanyang tindig. Hindi lang ako handa, attorney. Sagot ni Friday. Ang kanyang boses ay tila isang malinis na nota ng biyulen. Sabik na akong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nilang ang lupang inaakala nilang kanilang tinatapakan ay pag-aari ng isang suliman.
Sa Grand Ballroom ng Soliman Steel, ang kislap na mga chandelier ay tila nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga diamante ng mga panauhin. Nakatayo sa entablado si Doña Victorina, suot ang isang gintong gown, habang nakatayo sa kanyang tabi sina Marco at Clarissa. Punang-puno ng pagmamayabang ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda habang ipinapakilala ang bagong simula ng kumpanya. Today we honor the past, but we embrace a future that belongs to the Villarreal legacy. Deklara ni Victorina sa harap ng mga kamera. A future where the Soliman name officially merges with ours to create a... Ang kanyang pananalita ay naputol nang ang malalaking pintuan ng ballroom ay biglang bumukas ng malakas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ng pasukan. Isang babae ang pumasok. Marilag, matikas, at may aurang tila nagpapalamig sa buong silid. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang tibok ng puso na sumasabay sa kaba ng mga taong nandoon. The party isn't over yet, Victorina. Ang malamig na boses ni Friday ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan upang malaglag ang baso ng alak na hawak ni Marco. Friday? Bulong ni Marco. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Sino ang nagpapasok sa dyan? Itres na ito, sigaw ni Clarissa. Pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng galit. Security! Get this woman out of here! Ngunit bago pa makalapit ang mga guards, itinaas ni Ate Valeriano ang isang dokumento na may selyo ng korte. Walang gagalaw! Ang babaeng nasa harap ninyo ay hindi isang janitress. Siya si Friday Soliman, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Eduardo Soliman at ang tunay na may-ari ng 75% ng kumpanyang ito. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na dagundong. Ang mukha ni Doña Victorina ay nangisay sa galit at gulat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa podium hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Dahan-dahang lumapit si Friday sa entablado. Bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa bawat sandali ng pang-aaping dinanas niya. Huminto siya sa tapat ni Marco at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Isang titig na puno ng pait, ngunit wala ng pag-ibig. Pagkatapos ay humarap siya kay Victorina. Akala mo ba ay madudurog ako ng mga bakal mo, Victorina? Bulong ni Friday na narinig ng lahat dahil sa microphone. Nakalimutan mo yata, ang bakal ay hinuhubog sa apoy at pinatitibay ng bawat hampas. Ngayong gabi, ang anibersaryong ito ay hindi para sa merger ninyo. Ito ang gabi ng inyong pagbagsak. Kinuha ni Friday ang microphone mula sa kamay ni Victorina at humarap sa mga mamamahayag. Ang Soliman Steel ay hindi kailanman magiging Villarreal. Dahil simula sa oras na ito, binabawi ko ang lahat ng sa akin. Nanginig ang buong katawan ni Victorina at sa gitna ng kahihiyan, isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang senyales na hindi siya susuko ng walang dumanak na dugo kahit pa sa harap ng maraming tao. Isang baliw ang babaeng ito! Security, kaladkarin ninyo siya palabas! Ang tinig ni Doña Victorina ay pumiyok sa sobrang galit. Ang kanyang muka ay namumula na tila sa sabog na bulkan. Ngunit walang lumapit na guard. Ang lahat ay nakapako ang tingin sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa isang kumpas ng kamay ni Ate Valeriano, ang mga dokumento ng yuwad na pirma, ang mga bank statement na mga nakatagong dummy account sa ibang bansa, at ang orihinal na titulo ng lupa na ninakaw sa ama ni Frade ay isa-isang lumabas, malaki at malinaw para basahin ng buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya Victorina, malamig na sabi ni Friday, habang humahakbang siya ng mas malapit sa matanda. Ito ay tungkol sa bawat sentimo na kinuha mo sa mga manggagawa, sa bawat kasinungalingang ipinakain mo sa anak mo, at sa bawat gabing itinulog mo ng mahimbing habang ang hustisya ay nakabaon sa limot. Friday, pag-usapan natin ito, please. Singit ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Akmang hahawakan niya ang braso ni Friday. Ngunit mabilis na umiwas ang dalaga na tila ba ang hawak ni Marco ay isang nakamamatay na sakit. Huwag mo akong hahawakan, Marco. Babala ni Friday. Tumingin siya sa isang waiter na may dalang tray ng mga tirang pagkain at maduming baso.
Kinuha ni Friday ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang katapatan. At binitawan ito sa gitna ng isang platong may mantsa ng sarsa at upos ng sigarilyo. Diyan nararapat ang alaala nating dalawa, sa gitna ng mga basura. Napasinghap ang mga bisita. Si Clarissa naman ay tila isang estatwa na nawala ng boses. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakikita ang mga flash ng kamera na nakatutok sa kanilang kahihiyan. Eksakto sa pagkakataong yon, ang malalaking pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Hindi na mga bisita ang pumasok, kundi mga tauhan ng National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng hatol na hindi na matatakasan. Doña Victorina Villarreal at Marco Villarreal, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong falsification of public documents, estafa at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Don Eduardo Soliman, mariing pahayag ng opisyal. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Ang mga mamahaling hiyas ni Victorina ay tila naging mga kadena na bumibigat sa kanyang leeg. Habang papalapit ang mga pulis, ang matanda ay biglang tumawa ng mapait, isang tunog na puno ng baliw na pagtanggi. Akala ninyo ba ay tapos na ito? Akala mo ba Friday ay mananalo ka? Sigaw ni Victorina habang pilit siyang pinipigilan ng mga pulis. Isang hampas lupa ka lang. Lahat ng ito ay akin. Akin ang Suliman Steel. Tinitigan lamang siya ni Friday na may halong awa. Hindi mo kailanman naging pag-aari ang kumpanyang ito, Victorina. Dahil ang bakal ay may memorya. Naaalala nito ang tunay na may-ari. At ngayon, ang bakal mismo ang nagkulong sa iyo. Habang kinakaladkad palabas ang mga Villarreal sa harap ng mga kumikislap na kamera at mapanghusgang mga mata ng lipunan, naramdaman ni Friday ang isang malalim na paghinga, ang unang malinis na hininga pagkatapos ng mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa podium. Ang kanyang paningin ay bahaging lumabo. Clarissa, na naiwang mag-isa sa entablado at puno ng galit, ay lumapit kay Friday nang may hawak na isang baso ng matalim na wine glass. Kung babagsak kami, sis, iguraduhin kong wala kang mapapakinabangan, Friday. Mamatay ka na, Friday. Kung wala kaming mapapala, sisiguraduhin kong pati ikaw ay mawawalan. Ang sigaw ni Clarissa ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno habang iwinawasiwas niya ang matalas na dulo ng nabasag na wine glass. Ngunit bago pa man madapis ang talim sa balat ni Friday, mabilis na humarang ang mga security guard ni Ate Valeriano. Pinilipit nila ang mga kamay ni Clarissa hanggang sa malaglag ang baso na bumasag sa katahimikan ng ballroom. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng ganap na pagkawasak ng danggal ng mga Villarreal. Bitawan ninyo ako! Hindi pa tayo tapos, Friday! Pagwawala ni Clarissa habang kinaladkad siya palabas. Ang kanyang magandang ayos ay tuluyan ng nasira. Ang kanyang buhok ay sabog at ang kanyang muka ay puno ng pait. Naiwang nakatayo si Friday sa gitna ng entablado. Nuwit sa halip na namnamin ang tamis ng tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding kirot na gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kintab ng ballroom ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Ang bawat mukha ng mga bisita ay naging malabong mantsa ng kulay. Friday, ayos ka lang ba? Tanong ni Ate Valeriano nang mapansin ang pamumutla ng dalaga. Hindi nakasagot si Friday. Ang kanyang kamay ay mahigpit na napakapit sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga binti. Tila ba ang kanyang katawan ay bumibigay na sa ilalim ng bigat ng stress at pagod? Na pinagdaanan niya nitong mga nakaraang buwan. Ang anak ko? Ati, ang anak ko! Bulong ni Friday bago tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang nasalo ni Valeriano. Ang dating malakas at matapang na reyna ng bakal ay tila naging isang marupok na kristal sa isang saglit. Ang ballroom na kanina lang ay puno ng ingay ng eskandalo ay napalitan ng taranta at takot. Ang tunog ng ambulans,
Yung mabilis na lumalapit ay tila isang karera laban sa tadhana. Sa loob ng ospital, Ang puting liwanag ng hallway ay tila sumusugat sa mga mata ni Friday. Ang bawat tunog ng gulong ng stretcher ay tila isang mabilis na tibok ng orasan. Sa tabi niya, si Nanay Ising ay hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagdarasal. Nanay, huwag ninyong hayaang makuha nila ang anak ko. Hirap na sabi ni Friday. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. huwag kang mag-isip ng ganyan, iha. Matapang ang apo ko, kasing tibay siya ng bakal, gaya mo. Pag-aalo ng matanda, kahit na ang kanyang sariling mga mata ay puno ng luha. Biglang bumukas ang pintuan ng emergency room at pumasok si Marco. Mukha siyang gusot, ang kanyang mata ay namumugto, at tila nakatakas lamang siya sa mga pulis para makarating dito. Akmang hahawakan niya ang kamay ni Friday, ngunit sa huling pagkakataon, iniwas ng dalaga ang kanyang palad. Friday, I'm sorry. Nandito ako para sa inyo ng bata. Pagsusuma mo ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng huli na at walang saysay na pagsisisi. Tumingin si Friday kay Marco sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pot. Tanging isang malalim na pait at pagod ang makikita sa kanyang mga mata. Huli na ang lahat para maging ama ka, Marco. Ang pag-ibig na hindi na kayang tumayo sa harap ng bagyo ay walang puwang sa piling ng araw. Umalis ka na. Hindi na nakasagot si Marco nang harangin siya ng mga security guard. Ang pintuan ng operating room ay sumara ng may kasamang tunog na tila tuluyan ng naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Sa loob, ang paligid ay naging mabilis. Ang mga boses ng mga doktor at nurse ay nagahalo-halo. Ang heartbeat ng bata ay bumababa. Hindi na natin pwedeng hintayin ang normal delivery, sigaw ng doktor. Naramdaman ni Friday ang lamig ng kagamitang medical sa kanyang balat. Ang bawat sipa na kanyang anak na dati malakas, ngayon ay tila marahan na lamang na pumipintig. Ipinikit ni Friday ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling alaala ay ang muka ng kanyang ama at ang pangako niyang puprotektahan ang bunga ng kanyang paghihirap. Emergency CS! Now! Ang tunog ng mga kagamitang bakal na inihahanda sa tray ay ang huling bagay na narinig ni Friday bago siya nilamon ng kadiliman. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila ba ang langit ay naghihintay din kung ang isang bagong buhay ay sisibol o kung ang lahat ng sakripisyo ni Friday ay mauuwi sa isang malaking kawalan. Ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Nang dahan-dahang imulat ni Friday ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng silid ay tila isang malawak at bakanteng canvas ng kanyang buhay. Ang amoy ng gamot at ang ritmikong tunog ng monitor sa kanyang tabi ay nagpapaalala sa kanya na siya ay humihinga pa. Ngunit ang kanyang mga kamay ay agad na humanap sa kawalan. Ang anak ko! Nanay Ising, nasaan ang anak ko? Ang kanyang tinig ay tila isang gasgas na bulong, tuyot at puno ng pangamba. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang hapdi sa kanyang puson ay tila isang paalala ng marahas na paghiwa sa kanyang katawan para lamang ilabas ang munting buhay na binuo niya sa gitna ng hirap. Huminahon ka, iha. Narito ako. Mabilis na lumapit si Nanay Ising, ang kanyang mga mata ay mapula at halatang hindi nakatulog. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Friday. Ligtas ka na at ang apo ko ay isang palaban. Bakit hindi ko siya naririnig? Bakit wala siya sa tabi ko? Ang mga luha ni Friday ay nagsimulang dumaloy, basang-basa ang kanyang maputlang pisngi. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Pumasok si Ate Valeriano. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. Friday, ang iyong anak ay nasa NICU. Dahil maaga siyang lumabas, kailangan niya ng tulong ng makina para makahinga ng maayos. Pero sabi ng mga doktor, kasing tibay siya ng bakal na dumadaloy sa kanyang dugo. He is a fighter, just like his mother. Makalipas ang ilang oras, sa tulong ng wheelchair at ng kanyang matinding determinasyon, dinala si Friday sa tapat ng isang malaking salamin. Doon, sa loob ng isang maliit na lalong-lalo na yari sa salamin at puno ng mga tubo,
nakita niya ang isang napakaliit na nilalang. Ang kanyang balat ay kulay rosas at ang kanyang mga kamay ay kasing liit lamang ng mga kuko ni Friday. Hi, anak! Bulong ni Friday. Ang kanyang palad ay dahan-dahang dumampi sa malamig na salamin ng incubator. Patawarin mo si Mami kung naging magulo ang mundong dinatnan mo. Pero pangako, hinding-hindi ka na makakaranas ng gutom o takot. Ikaw ang aking Steel. Ang aking munting Eduardo. Sa pagkakataong iyon, tila narinig ng sanggol ang tinig ng kanyang ina. Ang maliliit na daliri nito ay bahagyang gumalaw at tila pilit na inaabot ang init na nagmumula sa kabilang panig ng salamin. Ang sakit na naramdaman ni Friday sa loob ng maraming buwan, ang pagtataksil ni Marco, ang kalupitan ni Victorina, ang hirap ng pagpupulot ng bakal, ay tila biglang naglaho. Ang lahat ng iyon ay sulit para sa sandaling ito. Ito ang tunay na tagumpay, Friday, sabi ni Valeriano habang nakatayo sa likuran niya. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera, kundi ang pagkakataong magsimulang muli ng may malinis na budhi. Ngunit sa gitna ng kanilang munting kaligayahan, ang telepono ni Ate Valeriano ay nag-vibrate ng marahas. Lumayo ng bahagya ang abogado para sagutin ito. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa gitna ng matinding pag-aalala. Anong ibig ninyong sabihin? Paanong nangyari yon? Ang mahinang bulyaw ni Valeriano sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang telepono, hindi niya agad matingnan si Friday. Ang kaba ay muling bumalik sa dibdib ni Friday nang mapansin ang ikinikilos ng abogado. Attorney, anong problema? May nangyari ba sa kaso? Tanong ni Friday, ang kanyang boses ay muling nang inig. Huminga ng malalim si Valeriano. Tila ba tinitimbang ang bawat salitang sasabihin. Friday, nakakuha ng pansamantalang kalayaan si Victorina. Dahil sa kanyang edad at sa tulong ng kanyang mga koneksyon, pinayagan siyang magpiyansa para sa house arrest habang hinihintay ang formal na paglilitis. At ayon sa aming source, hindi siya umuwi sa kanilang mansion. Naramdaman ni Friday ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya muli sa kanyang anak sa loob ng lalong-lalo na yare sa salamin. Ang kislap ng liwanag sa loob ng NICU ay biglang naging nakakatakot na anino. Ang kalayang akala niya ay ganap na, ay tila isang bitag lamang na muling bumubukas. Saan nagtatago si Victorina? At anong huling kamandag ang nakatago sa ilalim ng kanyang mga kuko para sa nag-iisang tagapagmana na sumira sa kanyang mga plano? Wala sa kanyang lalagyan ang anak mo, Friday. Ang mga salitang ito mula sa isang nanginginig na nurse ay tila isang malakas na hampas ng bakal sa sentido ni Friday. Ang mundong binuo niya sa loob ng NICU, ang pag-asang nakita niya sa maliliit na daliri ni Steel ay gumuho sa isang iglap. Ang incubator na kanina lamang ay kinalalagyan ng kanyang hininga, ngayon ay bukas at walang laman. Tanging ang puting kumot na may tatak ng ospital ang naiwan. Paano nangyari ito? Nasaan ang mga guard? Nasaan ang anak ko? Ang sigaw ni Friday ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital, isang tunog ng naggangalit na leon na nawala ng kuta. Ang kanyang tahi sa puson ay tila bumubukas sa bawat paggalaw, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging hapdi na nararamdaman niya ay ang kawalan sa kanyang dibdib. Isang itim na sobre ang nakitang nakapatong sa una ni Friday sa kanyang silid. Sa loob nito ay isang lumang Polaroid ng kanyang ama sa tapat ng orihinal na pugo ng Solomon Steel at sa likod ay may nakasulat na gamit ang pulang tinta. Dito nagsimula ang lahat at dito rin matatapos ang lahat. Mag-isa ka lang, Friday, kung ayaw mong maging abo ang iyong anak. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang lumang planta ng Solomon Steel ay tila isang dambuhalang kalansay ng bakal. Ang bawat kalansing na mga nakabitin na kadena dahil sa ihip ng hangin ay tila mga bulong ng kamatayan. Sa gitna ng factory floor, sa tapat ng higanteng furnace number 1 na matagal nang hindi nagagamit, nakatayo si Doña Victorina. Ang kanyang gintong gown ay marumi na at punit-punit, ang kanyang buhok ay sabog, at sa kananiyang mga bisig ay mahigpit niyang yakap ang sanggol na nakabalot sa kumot. Victorina! Ibigay mo sa akin ang anak ko!
Ang tinig ni Friday ay bumasag sa katahimikan ng planta. Pumasok siya ng mag-isa. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang pag-inda, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa maging 10 hakbang na lamang ang distansya nila ng matanda. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Victorina, habang inilalapit ang isang lighter sa gilid ng kumot ng bata. Ang kislap ng apoy ay sumasalamin sa kanyang nanlilisik na mga mata. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Akala mo ba ay ikaw ang nagwagi? Ang kumpanyang ito, ang pangarap ni Eduardo, susunigin ko ang lahat, kasama ang bunga ng iyong kahihiyan. You're sick, Victorina! Wala nang halaga ang kumpanyang ito kung mawawala ang bata. Please, huwag mo siyang saktan. Kunin mo na ang lahat, pirmahan ko ang lahat ng dokumento, ibabalik ko sa iyo ang Solomon Steel, basta ibigay mo sa akin ang anak ko. Pagsusumamo ni Friday, ang kanyang boses ay basag sa luha. Isang mapait na tawa ang pinakawala ng matanda. Huli na ang lahat para sa mga dokumento, Friday. Ang gusto ko ay makita ang mukha mo habang nawawala ang kaisa-isang bagay na nagpapatibay sa iyo. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng isang taong nawala ng trono. Sa isang mabilis na pagkilos, sinindihan ni Victorina ang isang tumpok ng mga basahan na may langis sa gilid ng lumang pugon. Ang apoy ay mabilis na kumalat, tila isang gutom na hayop na kumakain sa paligid. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa kanila. Anak ko! Hiyaw ni Friday. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakita niya ang pagkakataon ng bahagyang mawala ng balanse si Victorina dahil sa kapal ng usok. Hindi na inisip ni Friday ang kanyang sariling kaligtasan. Tumakbo siya patungo sa apoy, tila isang piraso ng bakal na bumabalik sa pinagmulan nitong init. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang naagaw ang sanggol mula sa mga bisig ni Victorina. Ang matanda, sa kanyang paggagulat, ay napaatras at natisod sa isang nakakalat na cable, sanhi upang mahulog siya patungo sa mababang bahagi ng kumpas ng pugon. Niyakap ni Friday si Steel ng mahigpit. Ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga sa init at mga bumabagsak na debris. Nandito na si Mommy, anak. Hindi ka pababayaan ni Mommy. Ang tunog ng pagbagsak ng mga istruktura ng bakal ay tila isang wakas ng isang imperyo. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Friday si Marco na tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at takot. Tinulungan siya ni Marco na makalabas bago tuluyang lamunin ng apoy ang gitnang bahagi ng lumang planta. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng madaling araw, napaluhod si Friday sa damuhan. Yakap-yakap pa rin ang kanyang anak na himalang mahimbing na natutulog at ligtas. Tumiin siya sa nasusulog na planta, ang lugar kung saan pinatay ang kanyang ama, ang lugar kung saan siya halos mawala ng lahat, at ang lugar kung saan niya huling nakita si Victorina na nilalamon ng kanyang sariling galit. Tapos na Friday, tapos na, bulong ni Marco habang nakaluhod sa kanyang tabi. Tumingin si Friday kay Marco, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang anuman. Ang apoy sa likuran nila ay tila tinupok na rin ang huling bakas ng kanyang damdamin para sa lalaki. Ang bakal sa kanyang puso ay tuluyan ng lumamig at tumigas, handa na para sa isang bagong hugis. Ang pinakamahirap na utang na bayaran ay hindi ang pera, kundi ang tiwalang dinurog ng mga taong minahal mo. 3 buwan na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang lumang planta. Ngunit ang amoy ng usok ay tila nakakapit pa rin sa mga alaala ni Friday. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng malawak na salamin ng kanyang bagong opisina sa Solomon Steel. Ang kanyang suot na puting suit ay kasing linis ng kanyang bagong simula at sa kanyang dibdib, ang gear na bakal ay nagniningning hindi na bilang isang pabigat, kundi bilang isang simbolo ng kanyang tagumpay. Ma'am, handa na po ang sasakyan. Ang sabi ninyo ay gusto ninyong bisitahin ang reconstruction site sa pier, paalala ng kanyang sekretarya. Tumango si Friday. May isa pa siyang kailangang gawin, isang huling pakikipagtuos na hindi gagamitan ng batas, kundi ng kanyang sariling kapayapaan. Sa isang malaking warehouse sa pier, kung saan ang ingay ng mga nagtatamaang bakal
at ang sigaw ng mga trabahador ay hindi tumitigil. Isang lalaki ang hirap na nagpapasa na mabibigat na tubo. Ang kanyang muka ay puno ng uling, ang kanyang mga kamay ay may mga paltos, at ang kanyang dating mamahaling damit ay napalitan ng isang butas-butas na t-shirt. Ito si Marco. Dahil sa laki ng naging utang ng kanilang pamilya at sa mga kasong isinampa laban sa kanyang ina, nawala ang lahat ng kanyang yaman. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang hamak na kargador para lamang may maipakain sa kanyang sarili at pambayad sa mga abogado ni Victorina na nasa hospital arrest pa rin. Nang marinig ni Marco ang paghinto ng isang mamahaling sasakyan, hindi siya nag-angat ng tingin. Ngunit nang makita niya ang isang pares ng sapatos na kasingkinang ng diamante sa harap ng kanyang mga paanan, tila tumigil ang kanyang mundo. "Friday!" bulong ni Marco habang dahan-dahang tumatayo. Inilapag niya ang pasang bakal, ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Tinitigan siya ni Friday. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Narinig ko ang balita, Marco. Nagtatrabaho ka na raw rito." "Nararapat lang ito sa akin, Friday," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Araw-araw, habang pinapasan ko ang mga bakal na ito, naalala ko kung paano kita hinayaang magdusa. Naalala ko kung paano kitang itinapon sa putikan habang ikaw ay nagdadalang tao. Patawarin mo ako. Please, bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon para itama ang lahat." Lumapit si Marco at akmang luluhod sa harap ni Friday, ngunit pinigilan siya ng dalaga sa pamamagitan ng isang malamig na tingin. "Marco, narito ako hindi para makita ka nagdurusa, at lalong hindi para balikan ka," pahayag ni Friday. Ang bawat salita ay kasing linis na paghiwa ng bagong bakal. "Narito ako para bayaran ang huling utang ko sa'yo. Pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ang anak ko ay hindi nararapat na lumaki sa isang mundong puno ng pot." Kumuha si Friday ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Marco. Sa loob ay may isang litrato ni Baby Steele, malusog, nakangiti, at may mga matang puno ng pag-asa. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, "Maging mabuting tao ka para sa iyong sarili." "Ito ang huling beses na magkikita tayo," patuloy ni Friday. "Ang lahat ng utang ng pamilya mo sa Soliman Steel ay itinuturing ko ng bayad. Malaya ka na, Marco. Pero ang kalayang yan ay hindi nangangahulugang may puwang ka pa sa buhay namin." Tinalikuran ni Friday si Marco. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang mahinang hagulgol ng lalaki sa likuran niya. Ang tunog ng pagbagsak ni Marco sa kanyang mga tuhod sa semento ay hindi nagpalingon kay Friday. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa hinaharap. "Nanay Ising, tayo na!" sabi ni Friday pagpasok sa sasakyan. "Gusto ko nang makita si Steele." Habang umaandar ang sasakyan palayo sa pier, tinitigan ni Friday ang kaniyang mga kamay. Wala na ang mga sugat, wala na ang dumi ng uling, ngunit sa ilalim ng kanyang balat, nararamdaman niya ang tibay na kailanman ay hindi na mababasag. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kapayapaan, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa opisina ni Ate Valeriano. Isang bagong diskubre tungkol sa nakaraan ng kanyang ama na maaaring bumago sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa Soliman Steel. "Friday, kailangan nating mag-usap." Ang seryosong boses ni Valeriano sa kabilang linya. "Hindi lang si Victorina ang may kinalaman sa nangyari kay Eduardo. May isa pang pangalan sa dokumento. At natatakot akong malapit siya sa iyo." Ang korona ng tagumpay ay gawa rin sa bakal. Mabigat, malamig, at madalas ay may matatalas na kanto na sumusugat sa iyong pagkatao. Sa loob ng opisina ni Ate Valeriano, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingain. Inilapag ng abogado ang isang kupas na ledger sa harap ni Friday. Ang pangalang nakasulat sa huling pahina sa tabi ng lagda ni Victorina ay hindi isang banyagang pangalan. Ito ay isang taong naging bahagi ng kanyang kabataan, ang taong nagturo sa kanya kung paano magbasa,
bago siya dinala sa ampunan. Si Mang Dumeng? Bulong ni Friday. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pait. Ang matandang driver ni Don Eduardo, ang taong inakala niyang tanging kakampi niya sa mansyon noong bata pa siya, ay siyang tumanggap ng pera mula kay Victorina para manahimik tungkol sa nangyari sa ospital. Hindi lang siya nanahimik, Friday. Malungkot na dagdag ni Valeriano. Siya ang nagmaneho ng sasakyan ni Eduardo nung gabing yon. Siya ang nakakita kung paano hiningi ng iyong ama ang kanyang gamot. Ngunit sa halip na ibigay ito, dinala niya si Eduardo sa isang liblib na lugar para hintayin ang pagdating ni Victorina. Ang utang na loob niya sa mga Villarreal dahil sa pagkakasakit ng kanyang anak ang naging mitsa ng kanyang pagtataksil. Napapikit si Friday. Naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng luha. Sa halip, isang malamig na kapangyarihan ang bumalot sa kanyang diwa. Nasaan siya, attorney? Nasa isang maliit na probinsya, Friday. Matanda na at may sakit. Gusto mo bang ipahuli natin siya? Gusto mo bang pagbayarin siya sa huling sandali ng kanyang buhay? Tumayo si Friday at lumapit sa bintana, timitigan ang naglalakihang mga crane sa reconstruction site ng Soliman Steel. Huwag na, attorney. Hayaan na natin ang batas ng langit ang humusga sa kanya. Ang pagpapakain sa galit ay parang paghawak sa nagbabagang bakal. Ako lang ang masusunog. Ang hustisya ay nakamit na natin nang makuha natin ang kumpanya at mailigtas si Steel. I want to break the cycle of betrayal. Lumipas ang mga linggo at ang Soliman Steel ay muling nagbukas ng may bagong mukha. Hindi na ito ang kumpanyang kinatatakutan dahil sa lupit ng mga Villarreal. Sa ilalim ng pamumuno ni Friday, nagdayo siya ng isang daycare center sa loob mismo ng planta para sa mga anak ng mga manggagawa at isang scholarship fund para sa mga anak ng mga janitres at kargador. Isang hapon, habang naglalakad si Friday sa main lobby, nakita niya ang bagong estatwa ng kanyang ama. Malinis ito, nagniningning at may mga bulaklak sa paanan. Sa tanito, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, isang lalaking may dalang blueprints at tila seryosong sinusuri ang istruktura ng gusali. Siya si Gabriel, ang arkitektong kinuha niya para sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad. Miss Solomon, I finished the plans for the new eco-friendly furnace, bati ni Gabriel ng may tapat na ngiti. Ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi naghahanap ng yaman, kundi ng husay sa paggawa. Salamat, Gabriel. I'll review it tonight, sagot ni Friday. Sa loob ng ilang saglit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang pakiramdam na tila ba ang bakal ay nakahanap ng katuwang na disenyo, isang bagong uri ng kilig na hindi nakabatay sa mga pangakong napapako, kundi sa respeto at paghanga. Nang makauwi si Friday sa kanyang bagong bahay, isang modernang mansyon na puno ng liwanag at halaman, sinalubong siya ni Nanay Ising na karga si Baby Steel. Ang tawa ng sanggol ay tila isang musikang pumupuno sa bawat sulok ng silid. Ma'am Friday, may dumating na sulat mula sa kulungan, sabi ni Nanay Ising. Ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Kinuha ni Friday ang sulat. Galing ito kay Victorina. Sa loob ay may isang maikling mensahe. Natalo mo ako, Friday, ngunit sa bawat gabi na nakapikit ako, ang mukha ni Eduardo ang nakikita ko. Siguro nga, ang bakal ay hindi nakakalimot. Tinupi ni Friday ang papel at inilagay sa drawer na hindi na niya muling bubuksan. Tumiin siya sa kanyang anak at sa kanyang mga kamay na ngayon ay may hawak na gatas, hindi na basahan. Ang bukas ay kasing tibay ng bakal. Ngunit kasing lambot din ng isang panalangin na sa wakas ay dininig. Ngunit habang naglalaro ang mag-ina sa carpet, isang anino ang dumaan sa bintana ng kanyang harden. Isang taong hindi inaasahang naroon, dala ang isang bagay na pag-aari ni Don Eduardo na akala ni Friday ay nawala na sa apoy. Sino ang taong ito na naglalakas loob na pumasok sa kanyang pribadong buhay? At ano ang huling lihim na baon nito na maaaring muling yumanig sa kanyang kapayapaan? Ang takip silim sa paligid ng mansyon ng mga Suliman ay nagbibigay ng isang malambot at kulay kahel na kislap sa mga bintanang gawa sa kristal at bakal. Nakatayo si Friday sa kanyang hardin,
habang ang sariwang amoy ng mga bulaklak ng dapo at sampagita ay humahalimuyak sa hangin. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Baby Steel, ang kanyang munting himala na naging mitsa ng kanyang muling pagsilang. Ang aninong dumaan sa bintana kanina ay hindi isang banta, kundi isang babaeng nakayuko ang ulo at may dalang isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Siya si Maria, ang anak ni Mang Dumeng. Ma'am Friday, pinabibigay po ito ng tatay ko bago siya tuluyang mawala sa mundo. Basag ni Maria sa katahimikan, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Ito po ang selyo ng inyong ama na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sabi po niya, hindi raw siya mapayapa hanggat hindi ito bumabalik sa tunay na nagmamay-ari. Binuksan ni Friday ang kahon. Sa loob ay naroon ang gintong selyo ni Don Eduardo. Ang selyong ginagamit nito sa mga pinaka-importanting dokumento ng kumpanya. Kasama nito ay isang maikling sulat na may nanginginig na tinta. Ang bakal ay may memorya Friday, at ang memorya ko ay punong-puno ng iyong kabutihan noong bata ka pa. Patawad. Hinawakan ni Friday ang selyo. Nararamdaman ang lamig nito sa kanyang palad. Tumingin siya kay Maria at bahagyang umiti, isang ngiting wala ng bahid ng pait. Sabihin mo sa tatay mo, Maria, malaya na siya. Sabihin mo sa kanyang ang Solomon Steel ay hindi na itinatayo sa ibabaw ng mga lihim, kundi sa ibabaw ng katotohanan. Na makaalis si Maria, lumapit si Gabriel kay Friday. Inilagay ng arhitekto ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga, isang haplos na napapahiwatig ng suporta at higit pa sa pagkakaibigan. Mukhang tapos na ang huling kabanata ng nakaraan, Friday. Oo, Gabriel, tapos na. Sagot ni Friday habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa wakas, ang bakal ay hindi na nagbabaga sa galit. Malamig na ito, matatag, at handa ng hubugin para sa isang bagong tahanan. Lumabas si Nanay Ising mula sa loob ng mansyon, may dalang mainit na tsa at isang malapad na ngiti. Ma'am Friday, Architect Gabriel, handa na po ang hapunan. Halina kayo sa loob. Habang naglalakad sila patungo sa maliwanag na silid kainan, naramdaman ni Friday ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa marangyang mansyon patungo sa maduming estero, mula sa pagiging janitress patungo sa pagiging reyna ng bakal, ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng yaman. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng luha, kundi na mga pangarap para sa kanyang anak. Napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya? Napatawad na niya sina Marco at Mang Dumeng, hindi dahil sa kinalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang kanilang mga pagkakamali sa kanyang kinabukasan. Tanging si Victorina na lamang ang naiwan sa dilim ng sarili nitong budi, isang buhay na monumento ng kung ano ang mangyayari kapag nilamon ng kasakiman ang puso. Ang huling aral na iniwan ng kanyang ama ay malinaw na ngayon sa kanyang isipan. Ang buhay ay parang bakal. Kailangan nitong dumaan sa pinakamainit na apoy at sa pinakamalakas na hampas ng maso upang maging isang obra maestra. At si Friday Solomon ay isang obra maestra ng katatagan, pag-ibig at hustisya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Friday ang langit. Ang mga bituin ay tila mga talsik na nagbabagang bakal sa kalawakan, nagniningning at nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong simula.